capsized oil tankers of Bataan coast. The Philippine Coast Guard or PCG suspended the planned siphoning operations for MT Terra Nova. PCG said they have to cover first the leaking 9 valves of the vessels. Authorities have yet to confirm the extent of the possible oil spill. In an aerial photo from Greenpeace Philippines, the oil leaking from the tanker has reached the coast of Hagonoy, Bulacan. While they were dealing with this, another motor tanker sank off in Mariveles, Bataan. PCG has yet to disclose the date when the vessel capsized. Nagkaroon ng diving operations at na-confirm na mayroong ang lumubog na motor tanker. Nagpunta na yung isang barko ron at naglagay ng oil spill boom kasi may mga oil sheen na siyang nakita. That was our fifth, diba, in our countdown. Yeah. But to get an update, we have Philippine Navy spokesperson Commander John Percy Alcos. Good morning, Commander Alcos. Thank you for joining us here on Brunch. Sir Angelo and Ma'am Angela, to our viewers, isang magandang Navy morning po sa ating lahat. Yes, Commander, do we know po where this recent capsized motor tanker came from? Sir, according to reports, hindi nagpaalam sa Bataan Coast Guard Station ang motor tanker Jason Bradley noong 27. At na-report na lamang ito na lumubog dahil nakakita sila ng oil spill around the vicinity where it actually sank. Do we have info, Commander, about yung Jason Bradley kung seaworthy siya? Or kasi may mga lumalabas na initial unverified reports po na hindi po siya kabaguhan. Medyo luma po yung vessel at possible daw titignan about yung insurance papers nito. Sir, that is exactly the reason why kailangan nila magpaalam sa Coast Guard Station bago sila pumalaot, is because the Philippine Coast Guard ensures their seaworthiness. And in this particular case, mukhang hindi siya nagpaalam for one reason or another. Meron po ba tayong sir, na reported casualty on this sinking ship? Ma'am Angela, for MT Jason Bradley, wala pang na-report na casualty. Ang meron lang tayo is yung sa motor tanker Terra Nova. Okay. Taking this opportunity na rin po, no, Commander, doon naman po sa issue ng MT Terra Nova, mga ilang, ano po ba yung target natin, na araw para po makover po lahat itong 9 valves na supposedly na butas para po makapagpatuloy na po sila sa siphoning ng mga oil ng ang PCG? Ma'am Angela, ang Philippine Navy ay ready to assist the Philippine Coast Guard, who is primarily responsible for maritime environmental protection and pollution control. Kaya ang Philippine Coast Guard po talagang makapagsabi kung kailan sila pwedeng mag-resume. Pero handa ang Philippine Navy to assist them sa kahit anumang paraan. Yes, Commander, also parang lumalabas sa reports yung role nyo po sa pag-rescue po sa lumubog na tanker. Baka you could share with the public also para ma-differentiate namin yung roles ng Navy tsaka ng Philippine Coast Guard. Ano po ang primary mission nyo po with regards to pag nangyayari po ang ganitong mga accidents? Ang maritime safety po ay mandato ng Philippine Coast Guard, pero ang Philippine Navy ay laging nandito para tumulong. In this particular case, nung 25, kung kailan nag-capsize at lumubog ang MT motor tanker Terra Nova, ay agad na pinadala ng Philippine Navy ang ating pinakabago at state-of-the-art na frigate, kasama ang mga submarine warfare helicopter o yung AW159 at pati yung dalawang bagong activate na tugboats natin. Ito ay para mas malaking area ng ating karagatan ang makover natin agad at alam natin na napaka-importante ang promptness sa pag-search during search and rescue operations. I'd like to also ask, Commander, kasi parang nabanggit ito ni Presidente na medyo kulang daw tayo sa kagamitan, specifically mga spill booms. I understand kasi meron yung mga divers na galing sa lumubog na tanker, yung Terra Nova, and also yung mga spill booms na gagaling sa Coast Guard. Pero inamin po ng Coast Guard, medyo kulang. Meron din ba kayong spill booms po na napro-provide for the Coast Guard? Actually, Sir Angelo, ang spill booms na meron ng Philippine Navy ay para lamang sa paggamit ng ating mga naval vessels
kung kailan sa mga panahon na nagre-refuel tayo. Okay. So kung pagdating sa environmental protection, medyo limited ang oil spill booms na meron ang Philippine Navy. Commander, can we also confirm na ito pong mga oil na po from MT Terra Nova reached already yung Bulacan waters? Ma'am Angela, according to multiple sources, nakarating na nga po ng source ng coastlines ng Bulacan ang industrial oil na nanggagaling sa motor tanker Terra Nova. And so far po, yung may mga, kumbaga may advisory na rin po ba tayo sa mga mangingisda doon kung saan po yung mga affected areas nito? I'm sure the Philippine Coast Guard had already sent out an advisory to all our fishermen at hindi lang ang ating mga mangingisda, pati ang mga seagoing vessels na nagtatraverse itong Limay Bataan at ang Mariveles Bataan. Kasi yung mga napaulat po sa atin na itong mga motor tankers na ito ay lumubog po dahil po sa masamang panahon. Tama po ba? Totoo, Ma'am Angela. Although walang typhoon signal advisory yung araw na yon at dahil sa intensified southeast monsoon ay napakasama po talaga ng panahon noong 25 hanggang 27. Even ngayon, medyo hindi pa rin po maganda ang ating karagatan para pumalaot. Pero clear ko lang, Commander, sabi kasi ng Terra Nova, yung time na naglayag sila initially po daw, sa initial paglayag nila, medyo malinaw, clear pa daw po yung weather at that time kasi walang gale warning. So they decided to push through with it. Unfortunately, medyo mataas daw yung na-experience silang waves, so humingi pa sila ng tulong sa tugboat. Is this true po, Commander? Totoo po yan, Sir Angelo. Hindi mo talaga ma-determine kung ano yung state o sea state sa iba-ibang regions ng ating archipelago. Sometimes when you depart South Harbor or North Harbor in Manila, ay kampante ang dagat. Pero once you leave or pass through Corregidor Island, ay doon na hampasin ka ng napakalalaking alon. Okay, taking this opportunity na rin po, Commander, to ask you po regarding po itong resupply mission natin sa BRP Sierra Madre. Can we confirm po na kasi sinasabi po ng China, ang Pilipinas daw po ay recently have asked permission to go to Ayungin Shoal for resupply mission. Can we confirm this? Ma'am, I believe the Department of Foreign Affairs had already sent out a statement regarding this particular RORI mission. Pero ito na lang ang aking sasabihin. Ang RORI mission nung Sabado ay isang legitimate military operation within waters that are rightfully ours. At ito ay magre-resupply ng isang commissioned Navy vessel. So there's no reason for us to seek permission from any other state. And the mission was successful, tama po? Opo, it was very successful and we were able to bring much needed supplies to the crew of BRP Sierra Madre. Alright, on that note, maraming salamat po sa inyong oras sa Philippine Navy spokesperson Commander John Percy Alcos. Oo, kasi nagiging problema kasi ngayon, sinasabi din ng DENR, yung mga oil spill booms, supposedly, yung mga commercialized, mga mahal daw yun. Yes. So they were suggesting yung mga coconut husk, yung mga organic. Actually, meron na daw, sabi ng Coast Guard, na coconut husk na ginagamit sa isang location from the Terra Nova site. But they're asking it na pwede ipadala going to that new site, yung kay, pangalan nito? Sa Bradley. Kay Bradley. Kasi yung spill boom pala that the Coast Guard has is enough for only one catastrophe. Pero apparently kasi dalawa to. So hindi na nila kaya. So yung indigenous methods daw, yung sinasabi mga yung cocoa husk. Organic. That's what they're going to use now para hindi daw kumalat yung yung oil. O pala sabi nga nila pwede ito idaan through dun sa livelihood program ng mga kababayan natin. Yes. Sila gagawa, sila ibabayaran, tapos yun nga makakatulong Kasi pa. yung sa Bradley, containable pa daw ng spill booms and a little cocoa husk, tapos pwede pa daw lagyan ng dispersants. Kasi ang dispersants may hangganan kung hanggang kailan ka pwede maglagay. Ngayon, masyado na makapal yung oil sa Terra Nova area. They will see kung kaya pa lagyan ng dispersants at the same time i-vacuum out
Kasi pag, di ba, nag-dispersant na yung oil, nag-breakdown yung oil, and then they take out yung remnant. So they will see kung kakayanin pa niya. Kaya nga tapos yun ang magiging problema dyan. Di ba sinasabi nga DNR, mahal yung mga oil spill booms, organic yung gamitin. Pwede naman nila sabihin dun sa may, yung responsable ng paglubog ng bangka nila, may-ari ng bangka humingi sila ng pera dun Actually, para hindi. yung Hindi. Sinabi spill ng booms. Coast Guard that they're also using their oil spill booms. Yung kinumisyon ng Terra Nova. Kasi ang kinumisyon nila is Harbor Star. yes, parang may spill booms daw silang ginagamit ng sarili nila, yung Harbor Pero Star. kulang pa yun. Kulang pa yun. Tapos Coast Guard meron na nga in-augment kasi lumalawak Ibig ko sabihin, yung mga kulang pa na sinasabi nilang mahal, paggastos nila doon dito sa may responsibilidad ng paglubog na to. Actually, Sila magbayad. gumagastos na daw ang Terra Nova. Based sa interview recent interview. Gumagastos na daw ang Terra Nova because may insurance yung boat. So the insurance is paying for whatever it is. Go ahead. Ang nagiging problem lang yung speed, yung timing ng pagdala ng more equipment because pag tumagas na ito fully, after the valves, yung containers na ng oil, medyo we need more equipment. Yun ang nagiging issue. So, ang target nila is today, masara lahat ng mga butas para matuloy na nila yung siphoning. Basta ang tugon ng Coast Guard, sinasabi nila, ang namamahala sa salvage operation, yung Harbor Star. Racing against time talaga sila. And the Coast Guard is just directing and augmenting their Harbor Star, no cure, no pay yan. Pag di nila naayos, di sila babayaran. Sila din yung gumawa dun sa MP, yung Empress, Princess Empress, right. nung 2023 na lumubog din na tanker. But yun nga, syempre, ang inaalala natin dito, yung mga thousands of Filipino fishermen na and the marine life. maapektuhan yung kanilang livelihood and of course, the marine life.